unit display namin dito sa SM San Lazaro. So, yun guys. Yan. Kasama ko nga pala si Sir Lester. Isa rin po sales executive sa Mitsubishi Peak Motors Abad Santos. So, yun guys. Puntahan ko lang yung unit. Pakita ko na rin sa inyo. So, yun guys. Ang unit display namin dito ngayon is Expander GLS Automatic. Color red po. Ayan. Yun guys. This is the Expander GLS 2023 year model. Ayan. Color red po siya. So, yun guys. Lapitan lang natin. So guys, ito yung unit display namin dito ngayon sa SM San Lazaro. Ayan. Expander GLS Automatic 2023 year model. Ang engine nito guys is 1.5 liter Maybach. 4 inline block 16 valve gasoline Euro 4 na po siya. So, ayan guys. Guys, bago ko i-demo si Expander or sabihin yung mga features niya, sabihin ko muna guys yung mga award na na-achieve ni Expander. So, ayan guys. Number 1 MPB from 2018 up to present lang naman si Expander. And nakakuha rin siya nung 2018 ng 14th Annual C Awards Best Compact Carrier. And nung 2018 guys, nakakuha rin siya ng ANCAP 4-star rating. Ayan, ANCAP 4-star safety rating. Ayun. And nung 2019 and 2020, nakakuha rin siya ng Media Choice Award. Sa Autofocus Media Choice Award, Best Design MPB siya guys. And nung 2021, nung nilabas namin si Expander Cross, nakakuha rin siya ng Compact Carrier of the Year nung 2021. Best Compact Carrier siya guys. And syempre guys, hindi natin pwedeng kalimutan yung fuel economy run ni Expander. So ayan, 19.32 km per liter siya. So, ayan guys. Ano yun? GLS Automatic. Ito yun guys. Ito yung model na yun. So, ayan. So guys, start na tayo sa exterior ni Expander Cross. Para po sa mga client na wala pang idea sa bagong itsura ni Expander Cross. Ayan. Ito guys, yung T-shape design. So, nagbago na po siya. Mas lalo siyang pinamukhang crossover design. So, ayan guys. Yung front appearance niya and rear, binago rin po yan guys. So, ayun guys, lapitan lang natin sa Expander. Ayan pong DRL niya is LED na po. And same din po sa position lamp niya, naka-LED na rin. So, ayan guys, lapitan ko lang. Ito naman, yung front grille niya is naka-black na. And for the hood emblem ni Mitsubishi, naka-silver. And itong honeycomb design naman, ayan, naka-black din siya. Meron na ring, ayan, fog lights, si Expander GLS. So, ayan guys. So guys, dito naman tayo sa windshield na Expander. Ang windshield na Expander, naka-sound insulating windshield na siya. So ano ba yung benefit nun? Yung benefit nun guys, mas tahimik na yung cabin natin kasi nalilesen niya yung noise from outside to inside. So dito naman tayo guys, sa side mirror niya. Yung side mirror niya, naka-chrome. Ayan, with integrated na rin siya ng turn signal light. Ito naman tayo guys sa door handle. Naka-keyless na siya. So, pipindutin nyo lang to guys within 70 cm. So, ayan. Pag pindot nyo guys, mag-open na siya. So, ayun na guys.
Kung mapapansin nyo, naka-chrome accent dito. So, nandito na tayo sa rear ni guys. Meron na rin siyang spoiler. Ayan. So, yung antenna niya, naka-pin type antenna na. So, ito naman yung rear. Yung tail light niya, naka-LED na rin guys. So, ayan. Itong ano niya, camera niya, ayan. Ito, dito located yung rear camera ni expander. So, ayan, meron din emblem ng expander dito. So, ayan guys, ito is reflector lang naman. So, meron din siyang design dito guys. Kung mapapansin nyo. So guys, punta naman tayo sa wheels na expander. Ang size nito is 17-inch two-tone alloy wheels. And ang suspension nito guys, sa front, naka MacPherson strut coil spring and stabilizer na siya. And for the rear suspension naman, naka torsion beam siya guys. So ayun, pasok na tayo sa loob. So guys, tapos na natin ikutan yung labas. Tara, pasok na tayo sa loob. So ayan guys, dito na tayo mag-start sa steering wheel expander. So guys, naka tilt and telescopic na to. Ayan. And meron na ring control dito, yung control ng volume. Hands-free switch, ayan. And meron ditong cruise control. So ayan guys, dito naman tayo sa visor niya. Yung visor ni driver side, walang salamin, pero dito sa passenger, meron naman siyang salamin. And ito yung ilaw niya. And meron din tayong microphone dito for the hands-free switch kanina na pinakita ko. Dito naman sa monitor niya, naka 7-inch touchscreen na siya. Tapos guys, ito, yung aircon control niya, naka-digital yan. Naka-digital na rin siya guys, ayan. And meron tayo ditong mga USB port. Android Auto na to guys. Apple and Android Auto na to guys. Yung ano natin, monitor. Nakalimutan ko palang banggitin. And guys, naka-push start na to si Expander GLS. So ayan guys, yung push start niya. And itong transmission natin, yung transmission ni Expander GLS, naka 4-speed automatic transmission na siya. And dito guys, kung makikita nyo, yung itong pinaka-ano natin, meron ditong overdrive. Ayan. May overdrive button dito sa gilid para magdagdag ng torque guys. Ayan. And naka-electronic parking brake na tayo. Meron na rin auto hold. Meron din tayong 2-cup holder dito. And yung armrest natin, meron na rin siyang soap padded. And ito yung console box natin. Nakasya ng 4 buttons. And dito guys, sa driver side, naka-soap padded na rin siya. Andito na rin yung controls ng windows. And may controls din tayo dito sa side ng side mirror. So ayun guys. Punta naman ako sa second row. Ayun guys, dito sa second row, meron tayo ditong air ventilation. Meron din siyang control. Ayan. Yung air ventilation natin guys. Para abot siya hanggang dun sa third row. And meron din tayong port dito. Ayan, meron na siyang Android. Yung port natin. And same din guys, yung armrest mo dito is soft padded na rin. Ayan, soft padded na rin yan guys. Atong armrest natin guys, naka-ano kasi? Naka-plastic pa yun. Naka-plastic kasi kaya hindi ko
Pero guys, kung makikita siya, meron na rin siyang 2 cup holders. Ayan. And etong seat material natin guys, hindi siya leather seat pero maganda yung fabric na gamit sa kanya and meron din siyang diamond design. So yun guys, kung mapapansin nyo, sobrang luwag niya talaga as in. Pwede pa kayong magkandong. Magkandong. Pwede pa kayong magkandong ng bata. Ayo. Sa third row naman, ma'am. Sa third row, pagkano tayo sa third row. So guys, nandito na tayo sa third row na expander. Pakita ko lang sa inyo yung compartment niya na may divider na. So kung meron tayong mga shoes or importanteng gamit, pwede natin ilagay dito guys. So, ayan. And makikita nyo guys, naka-flat fold pa yung third row seat niya. Ganyan yung itsura niya guys pag naka-flat fold yung upuan. So marami kang bagay na pwedeng ilagay kung lima lang naman kayong sasakay and marami kayong maleta or kung ano bang bagay, pwede nyo ilagay dito. Ayan, ayan. Number 1 pa, number 2. Ayan guys. Ganyan naman yung itsura niya kapag nakatayo yung mga upuan. Or naka-assemble yung mga upuan. Guys, dito sa third row natin, meron din tayong mga USB port dito and cup holder para sa mga mga nakapwesto sa third row. Ayan guys, yung cup holder natin. May USB port na rin. Ayan, sobrang luwag pa rin yan guys, as in. Meron din tayo dito seat belt para sa third. Meron tayo seat belt para sa mga upo sa third row. So, ayun lang guys. Dito nakalagay yung tools. Yung tools natin guys, dito nakalagay yan. Dito yan located. Ayan. So, wala siyang tools. So guys, tapos ko na ikutan si expander. Didiscuss ko naman sa loob yung promos and inclusion ni expander for the month of August. So yun lang guys. So ayun guys, tapos ko nang ikutan si expander. Start naman tayo sa promos and inclusion niya. So guys, for expander GLX manual, ang SRP niya is 1,068,000. Ayan. And ang all-in down payment niya guys based on 20% is 65,000. All-in down payment na yun guys. So, dahil merong separate promo for RCBC, ang all-in down payment niya lang guys is 39,000. Ayan, via RCBC approval po yan. Based on 20%. And ang monthly niya naman for 5 years is 21,670. So, ang next na variant naman guys is Expander GLX Automatic. For Expander GLX Automatic guys, ang SRP niya is 1,128,000. Ayan. Ang all-in down payment niya naman guys is 82,000. And for separate promo kay RCBC, ang all-in down payment niya naman is 40,000. And ang monthly niya naman guys, for 5 years is 22,887. For 5 years yun guys. And para to sa variant naman na to, na Expander GLS Automatic, ang SRP niya is 1,198,000. Ang all-in down payment niya naman guys is 65,000. And for RCBC approval, ang all-in down payment niya naman is 30,000. So ayun guys, ang monthly payment niya for 5 years is 24,307. Para sa last variant guys, which is the Expander Cross, ayan. Start muna tayo kay Expander Cross Monotone. Ang SRP na Expander Cross Monotone is 1,328,000. Ayan. Ang all-in down payment naman guys na Expander Cross is 75,000. Ayan.
Kung based on RCBC approval naman, 37,000 all-in down payment na yun, guys. Ang monthly payment naman for 5 years is 27,148. So, ayun guys. Kay Expander Cross 2-tone guys, ang SRP niya is 1,338,000. Ang all-in down payment niya naman guys is same lang sila ng all-in down payment is 75,000 all-in down payment na ni Expander Cross 2-tone. And ang all-in down payment niya naman guys is via RCBC is 40,000. So, ang monthly niya naman guys for 5 years, 27,148. So, ayun guys, ang inclusion niya naman, punta naman tayo sa inclusion. Sa inclusion niya naman guys, ang inclusion niya, included na tayo ng 1-year comprehensive insurance with acts of Gods, 3 years LTO registration, 3 years TPL, and ang warranty naman nito guys is 3 years or 100,000 kilometer, whichever come first. And yung chattel mortgage niya guys, for 5 years included na din. Meron din kaming pre-PMS up to 20,000 kilometer. Ayan. Meron na rin tong guys, tint. Ang tint naman namin is 3M. And matting, early warning device. And for the special previous guys na manggagaling sa amin, or sa akin especially, HD dashcam, ayan. Hood emblem, Thailand rain visor, Mitsubishi Golf size umbrella, ayan, Mitsubishi keychain. Meron na rin to guys, syempre yung car care kit. Yung car care kit, yung wax tar, tire block, ayan, shampoo. And meron na rin to guys na 2 to 3 universal deep dish matting. So yun guys, naka all-in down payment naman na yan guys kung within Metro Manila ka. Pero kung ang address mo is outside Metro Manila, doon lang naman po tayo nagkakaroon ng additional charges, which is the out of town charge guys. So ayun, and itong promo na to guys is valid lang siya for August. And ayun nga guys, sa mga client ko, sa mga future client ko na gustong mag-avail ng promos and mga previous na binanggit ko. Guys, nandito lang yung number ko. Ayan. Kontakin nyo lang ako guys. Globe yan and Viber ready na rin. So guys, ang mga requirements lang naman, banggitin ko na rin. Ang requirements lang naman kung employed ka is 2 valid IDs and at least government issued. And COE, yung COE naman guys, pwede siyang to follow dahil nire-request pa siya, or kung meron ka ng grading COE, mas okay. Habang wala pang COE guys, pwede nating represent yung payslip natin. Ayan. So, proof of billing guys, yung proof of billing, any electricity bill, water bill, or internet, pwede rin yung credit card. Kailangan lang naman yun is para dun sa address, confirmation ng address kung saan ka nakatira. And kung business naman guys, business yung source of income mo, ang ipipresent natin na requirements, ayun, same ng 2 valid IDs, ayan, government issued, tapos business permit, ayan, importante talaga yun guys. Kung business ang source of income mo, kailangan meron tayong business permit. And ITR guys, yung ITR guys, kung wala naman, maging open na rin kayo sa agent para alam ni agent or alam ko kung ano yung pwede ko pang hingin na requirements bukod dun sa business permit natin. Pwede rin natin presentan ng bank statement, ayan, para mas maganda yung magiging presentation natin kay bangko. Pero kung wala ka namang bank statement guys, dahil pinapaikot natin yung money para doon sa business, okay lang, maging open lang din kayo kay agent para alam po namin kung ano yung gagawin namin or kung ano yung pwede naming hingiin kay bangko.
So, yun guys, natapos ko na yung employed business and punta naman tayo sa mga OFW or mga client naming naka-base sa abroad. Ayan. Majority kasi na mga client namin ngayon is OFW. So, para sa mga OFW naming client, mga seaman, naka-base abroad yung work nila, ang requirements lang po natin is 2 valid IDs, ayan, and valid contract. Ayan po. Yung valid contract, guys, napaka-importante niyan. And syempre, guys, kailangan din po namin ng proof of remittance. Yung proof of remittance na yun, guys, at least 3 months. And then, may mga client, may dalawang way kasi ng proof of remittance. Pwede nating i-present yung proof of remittance natin na through remittances sa mga padala, and mas okay din po guys kung meron tayong proof of remittance na bank to bank transfer, kahit direct po yan sa account nyo. Ayan, okay po yan. At least 3 months po yung ipe-present natin. So, ayun lang guys. Kung meron pa kayong katanungan or meron pa kayong gustong i-inquire, lahat po welcome dito. And nag-a-accept din po ako bukod sa financing, nag-a-accept din po kami ng cash and bank PO transaction. Tawag lang po kayo sa number ko. Ayun guys. And guys, bago ko tapusin tong video na to, gusto ko lang pasalamatan yung mga client ko na madalas manood or madalas ay mga nakasubscribe sa YouTube channel ko. Thank you guys sa patuloy na panonood at pagtangkilik sa mga videos ko. Para sa mga client ko na gustong ma-update sa promos namin, don't forget to like the notification bell. Ayan guys, para updated kayo kung sa mga video na i-upload ko. Ayun guys, tapusin ko na to. See you on PicJazz. Bye!